Tumindi na naman ang sitwasyon sa West Philippine Sea nitong mga nakaraang araw lamang matapos binangga ng isang China Coast Guard vessel at winouter cannon ang barko ng BFAR malapit sa Pag-asa Island na nagpapakita na naman ng pagiging agresibo ng bansang China. Mabuti na lamang ay hindi nagtamo ng malaking pinsala ang ating vessel at nag-deploy pa ng 3 barko ang BFAR sa Pag-asa Island upang mas mapaigting pa ang presensya ng Pilipinas doon at ang mga BFAR vessels na ito ay gawa din dito sa ating bansa at nagsisilbing parang sariling maritime militia na rin ng Pilipinas. Samantalang sa Scarborough Shoal naman at Escoda Shoal, mas malakas at mas marami pa ang dineploy na puwersa ng Pilipinas na kung saan dineploy ng Philippine Coast Guard ang 2 pinakamalaking patrol vessel nito na BRP Teresa Magbanwa at BRP Melchora Aquino upang bantayan ng ating mga mangingisda doon. Samahan pa ito ng 2 Parola-class patrol vessels at nasa 11 barko naman mula sa BFAR na nagpapakitang hindi aatras ang ating bansa sa mga hamon na ito ng China. Ngunit sa kabila nito, nasa peligro pa rin ang ating Philippine Coast Guard dahil nag-deploy na naman ang China ng kanilang anti-ship bomber, pati na rin mga guided missile frigate sa Scarborough Shoal at walang palag talaga ang ating Coast Guard kung sakaling magkaroon ng engkwentro, kaya dapat ay nakabantay na rin pati ang ating Philippine Navy. Ngunit sa armada ng ating Navy, nasa 2 barko lamang ang kaya talagang pumalag at ito ang 2 nating Miguel Malvar frigates na kung saan armado ng nasa 16 na anti-air missiles na panlaban sa mga aircraft at pangdepensa laban sa missiles at armado din ng 8 anti-ship missiles na may range na umaabot sa 200 kilometers. At sa bagong balita na ating nakalap, mukhang bibili na naman ng mas malakas pa na warship ang ating Philippine Navy matapos ibinalitang nasa pinal na negosasyon na umano ang Pilipinas at ang South Korean shipbuilding company na Hyundai Heavy Industries para sa pag-acquire ng bagong guided missile frigate at inaasahan ngayong taon mapipirmahan ang kontrata. Mataas umano ang posibilidad na ang upgraded version ng Chungnam-class guided missile frigate ang i-offer sa ngayon ng Hyundai sa ating Philippine Navy at napakagandang balita nito dahil sa mas matindi ang capability ng warship na ito kumpara sa ating Miguel Malvar frigates at isa na talaga itong matatawag na anti-air warfare frigate. Kapansin-pansin ang kakaibang disenyo ng radar ng mga Chungnam class na kung saan nagbibigay ng 360 degrees na detection ng mga aerial at surface targets at sinasabing kaya umano nitong makadetect ng warship sa layong nasa 400 kilometers at kayang sundan ang nasa lagpas 1,000 targets. Maliban sa napakatinding radar nito, mayroon pa itong nasa 16-cell na Korean vertical launching system, ngunit iba ito sa 16-cell na vertical launching system ng Miguel Malvar frigates dahil ang bawat cell ng Chungnam class ay kayang magdala ng nasa 4 na anti-air missiles at sa suma total, nasa 64 na anti-air missiles ang daladala ng warship na ito. Sa dami ng missiles na dala ng Chungnam class, paniguradong protektado hindi lang ang warship na ito, kundi pati na rin ang mga kasama nitong mga vessels sa paglalayag at sana nga talaga ay makuha ito ng ating Philippine Navy. Armado din ito ng mas malaking 127mm naval gun na kung saan may range na umaabot sa 37 kilometers na doble kumpara sa range ng kasalukuyan nating mga naval gun. Ngunit medyo mabagal nga lang ang firing rate nito na nasa 20 rounds per minute lamang dahil mas malaking bala ang kinakarga sa naval gun na ito. Pagdating naman sa anti-ship missiles, nasa 8 lang talaga ang kayang dalhin nito dahil specialized sa anti-air warfare ang warship na ito kaya nakapokus ito pagdating sa mga anti-air missiles. Armado din ito ng mga anti-submarine torpedoes, close-in weapon system at iba pang mga armas, kaya hitik na hitik talaga sa armaments ang Chungnam-class frigate at kailangang ihanda ng Pilipinas ang bulsa nito para sa naturang vessel.
Sinabi na rin ng Max Defense na nasa 43 billion pesos ang budget ng Department of National Defense para sa 2 bagong warships para sa Philippine Navy at hindi natin alam sa ngayon kung sapat na ba ito para sa mga Chungnam class dahil alam naman nating ibang level na talaga ang warship na ito. May tsansa ring sa susunod pa na proyekto ito kunin ng Philippine Navy at sa ngayon ay mga HDF 3500 frigate na lang muna ang kunin ng Pinas na upgraded na bersyon ng Miguel Malvar frigates dahil ito pa lang ang kayang bilhin ng 43 billion pesos ng ating bansa. Sinasabi namang nasa $300 million ang bawat isang Chungnam class o nasa 17 billion pesos, ngunit warship pa lamang ito at hindi pa kasama ang mga armas na nagkakahalaga din ng bilyong-bilyong piso. Sa ngayon, kahit alin man ang kunin ng Philippine Navy, hanggat bago lamang ito at mas upgraded kumpara sa kasalukuyan nating warships, ay magandang hakbang na rin sa ating AFP modernization program.